Okay, magandang umaga po. Ayan, ngayon po ay, ano ba ngayon? Huling linggo ng October, no? So magpapalit na naman tayo ng buwan. Sunod na linggo, November na, no? So ngayon po yung panahon na tinatawag natin sa calendar natin na undas. Ayan, marami tayong mga kababayan nang nag-uuwian, nagbabakasyon kasi nga naka-schedule na yung kanilang long weekend na mga gagawin, ano ho? Pero ako, may tanong ko sa inyo, no ho? Bilang Kristiyano, dapat ba tayong mag-celebrate ng Halloween? Ayan, yan yung mga controversial na na mga tanong na nakikita ko sa social media. Ano po? Pero bago natin sagutin yan, actually hindi natin sasagutin eh. Kayo ho ang bahalang sumagot. Ibibigay ko lang sa inyo yung mga yung mga details. So nasa inyo rin kung dapat ba o hindi. Ano po? So unang-una, saan nga ba galing yung term na Halloween? Kasi pagka tinanong mo ang isang tao ngayon, Halloween, ang unang pasok sa isip niya, katatakutan, ayan, mga impakto, laman lupa, mga demonyo, mga masasamang espiritu. Yan agad yung pumapasok na naisip natin kapag kasi sinasabing Halloween. Kaya nga meron nga tayo mga palabas ngayon, yung mga gabi ng lagim, ayan, yung pagdating ng gabi doon sa Channel 7, patungkol sa mga katatakutan yung mga napapanood. Pero alam niyo ba yung term na Halloween, hindi po yan ang ibig sabihin. Kasi ang Halloween, ibig sabihin niya na Hallow Eve. So, ginawang Halloween na lang. Pag sinabing Hallow, holy, tapos yung Eve na naging win, night. Holy night ang ibig sabihin. Ngayon, bakit ganoon? Bakit, ang ganda pala na ibig sabihin ng Halloween, holy night o banal na gabi. Pero bakit napunta sa kababalaghan? Actually, para mas maintindihan natin, dalawa kasing kultura yung nagsama ho niyan. So, nung October 31, nung unang panahon, yung Catholic Church, yung simbahan, nagkaroon sila ng parang event sa church na kung saan pagdating ng October 31 hanggang November 1, actually pagdating pa ng November 2, nagse-celebrate sila ng All Saints Day at saka yung All Souls Day na tinatawag. Yan po yung paggunita doon sa mga Kristiyanong na mayapa. So yung paggunita sa kanilang pananampalataya, paggunita sa kanilang mga na-contribute sa Christianity. So nire-recognize nila at inaalala nila yung ginawa ng mga sinaunang Kristiyano. Actually, biblically, meron naman basihan sa Hebrews 11, di ba doon nga nakalagay yung Hall of Faith. Yan, sila Abraham, sila Isaac, sila Jacob, David, sila Samson. Doon po, so parang ganoon ang ginawa nung simbahan, nung unang panahon. Kaya lang, merong kasabay na nung October 31 din, yung isang pagan religious group o pagan group sa Northern Europe na ang tawag sa kanila Celtic. Actually, itong Celtic people na ito, siguro sila yung mga nandun nasa part sila ng Northern Germany, dyan sila nabuhay hanggang sa England. Ang ginawa nila, meron silang pagan culture na tinatawag na Samhain. So itong Samhain ito, ang paniniwala nila, tuwing October 31, numinipis daw yung pagitan, yung boundary daw ng mga buhay tsaka nung mga spiritual world. Sabi ko parang ghost fighter pala ito Numinipis daw. Kaya ang sabi nyo, ang paniniwala nito mga Celtic people na ito, may mga masasamang espiritu, mga kaluluwang ligaw ang bumabalik sa mundo ng mga tao. Ayan, para maghasik ng lagim. So ang ginagawa ng mga Celtic pagan na ito, the reason why they are putting some costumes ng mga demons, ng mga katatakutan, ng mga vampires na yan, para hindi raw sila saktan ng mga masasamang espiritu na nakakatawid tuwing October 31. Kaya sila nagko-costume daw nung ganon. So yan yung pagan, yan yung pagan belief. Ang nangyari, the problem, ito na nangyari, parang nagsabay yung date. At ang problema, nagkaroon ng infusion yung parehong kultura. Kaya ngayon, may mga tao na nagse-celebrate ng Halloween, trick or treat, nagdadamit ng pangmulto yung mga bata, mga mangkukulam, manghihingi ng candy. Actually, kung titignan niyo po sa internet, may mga ganyang, meron ding reason kung saan nga ba nanggaling yung mga ganyang tradisyon. Ngayon ang tanong ito, bilang Kristiyano, kailangan ba natin mag-celebrate ng Halloween? Pwede siguro, kung ang gagawin mo, yung paggunita doon sa mga tao na may ginawang mga magagandang bagay para kay Lord. Pero kung
magbibihis ka nung mga nakakatakot. Ano bang purpose nun? Ano bang ano niyan? Ano ba bang ano niyan? Maliban, kayo na lang sumagot ho niyan, ano? Maliban na lang siguro kung merong costume na ano, yung pa-contest, yung ano, bakit di naman ako ano so kaya sumali lang naman ako dito para sa premyo, costume lang naman ito no. Bahala ho kayong umano niyan, bahala na ho kayo sa inyong desisyon at konsensya. Ayan, ano po. So yan po ang ano natin ngayon. Yan lang po yung ating konting trivia about Halloween kasi hindi po yan yung tungkol sa ano, hindi po yan yung mensahe natin ngayon no. Ang message po natin ngayon, itutuloy ko lang ho yung ating series nung nakaraan no. So ngayon itong tanong, ang Christian ba ay dapat mag-celebrate ng Halloween? O, kung gusto niyo yung mag-celebrate ng ganyan, actually doon tayo sa spiritual side, doon sa biblical side, ano po. Pero kung magbibihis ka pa ng mga multo-multo, parang nonsense, ano, wag na lang, ano ho, ayan, ano. Ngayon ito, ano, balik tayo doon sa ating topic ngayon, ano po. Ang title ng ating mensahe ngayon, ito po, Anger Gone Wrong. Yan. Si Samson na naman yung ating bida. Actually, nakakatuwa ho yung kwestora ni Samson. And lahat ho tayo nakaka-relate. Ano? Anger Gone Wrong. Ayan. Sa internet, maraming mga gone wrong eh. Ayan, sa YouTube, sa Facebook. Ano? Meron doon ako napanood, prank gone wrong. Ayan. Ano sabihin ng prank gone wrong? Yung mga kabataang nanloloko, di ba, kunyari, nang paprank sila, no, nang wawaw mali. Alam mo ginawa nila? Nagpanggap silang mga hold-upper. Ayan, ano. Ang problema, yung niloloko nila, yung hold-upper nila, police. Nilabasan sila ng baril, tinutukan sila eh. Sabi nung vlogger, ay, prank lang po, prank. Hindi, babariling ko kayo, hold-upper kayo, sabi nung police. Diyan po pumapasok yung salitang when prank gone wrong. O, ayan, ano. Meron pa yung ano eh, yung motorcycle stunt gone wrong. O, nakita ko, gagaling magmotor eh. Yung motor, nagwiwili, umaangat yung harapan, tapos may angkas pa, yung nakaangkas, pinapasahid yung kamay dun sa sahig. Ang problema, namali ng timpla ng silinyador, sumobra, bumaliktad tuloy yung motor. Ano, ang tawag dyan, stunt gone wrong. Okay, ano? So, ang title ng mensahe natin ngayon, ano kaya ang mangyayari when your anger gone wrong? O, di ba? Actually, bilang tao, normal naman po lahat tayo na dahil nagagalit din. Pero hindi po normal yung mayat-maya galit ka. Tama po ba? Sinurito, tingnan mo yung katabi mo kung mayat-maya laging nakagalit. Hindi normal yan. Yung ang ganda-ganda ng araw, magsi-church ka, nakasimangot ka palagi. Ayan. Normal lang yung magalit ka. Especially when your anger is based upon what? Nakakakita ka ng evil, nakakakita ka ng mga pangit na bagay, nakakakita ka ng mga maling bagay. Normal lang yung magalit ka. Pero ang hindi normal, ang abnormal, yung palagi ka na lang galit. Ano po? Actually, hindi rin naman normal sa tao yung hindi na nagagalit. Yung bang sinaksak ka na, nagdudugo na yung tagiliran mo, nakangiti ka pa rin, okay lang, pinatawad na kita. Ayan, hindi naman normal yun. Ano? Normal din po talaga, mga kapatid, yung nagagalit tayo. Pero yung maposes tayo ng galit, yung mamanipulate na tayo ng galit, yung nawawala na yung sarili nating katinoan dahil sa galit, actually, dyan ho papasok yung ating title na when your anger gone wrong. Naposes ka na ng galit, sinapian ka na ng galit, to the point na nagwawala ka na, kasi kaya pala nagwawala ang tao dyan, nawawala na sa sariling katinoan. Ganun po, ano. Actually, ang sabi po dun sa Ephesians 4:26, magalit ka. Pero huwag ka magkasala, sabi niya. In your anger, do not sin and do not let the sun go down while you are still angry. Yan yung babala ni Apostol Pablo. Ano po? Bakit kaya sinabi ni Paul na yung galit po natin, huwag na po nating paabutin hanggang gabi? Ayan, ano po? Tingnan mo yung katabi mo kung galit yan. Ayan. Sabi mo sa katabi mo, huwag mo nang i-take out yung galit mo. Ayan, ano po? Bakit ba ang sabi ni Pablo, yung galit mo, huwag mo nang paabutin hanggang gabi? Kasi listen to this. Alam nyo ba ang galit, nag-mutate parang COVID. Nag-mutate ang galit. Yung galit, nagiging resentment, nagiging bitterness, nagiging rage, hanggang sa nagiging revenge, at yung revenge kung minsan nauuwi na ng murder. Kaya ang sabi ni Pablo, kung galit ka, huwag mo nang pahabain yung galit mo, ikat mo na pagdating ng gabi. Kasi kapag ikaw, kapatid, yung galit mo umabot ng gabi, ang buhay mo magiging gabi ng lagim. Tama po ba, mga kapatid?
Oo, mapipicture ka pa niya sa KMJS. Ayan, ano magiging gabi ng lagim ang buhay mo pag pinaabot mo yung galit mo. Okay, balik na tayo dito sa ating kwento. No? Si Samson, actually, sa umpisa ng ating kwento ngayon, sa chapter 15, hindi naman siya galit eh. Kaya lang nagalit siya because of the circumstances na nangyayari sa kanyang buhay dahil sa sitwasyon. Ano? Ang problema, church, may mga tao kapag ka nagagalit at nakakapanakit, kung minsan yung galit at pagpapanakit o pag-inflict nila ng sakit sa kapwa nila, kung minsan doon pa nila isisisi eh. Kaya naman kasi kita sinuntok, ginalit mo ako eh. Nakita niyo to? Para bang wala silang responsibility doon sa kanilang galit. Parang isisisi pa nila doon sa tao, bakit sinasuntok? Tama po ba? Ano po? Pero sa totoo lang, ang galit natin, ang taong may control niyan, walang iba kundi tayo lang. Tayo lang. We should not blame our anger doon sa taong pinag-inflictan natin ng galit natin. Kasi ang talagang may hawak at may control sa emotions mo, tayo, mga kapatid. Si Samson, kung titignan natin yung kwento niya rito, mapapansin natin na yung kanyang galit ay nakabase doon sa mga uncontrollable situations of his life. O balik tayo doon sa outline natin, ano? When anger gone wrong yung title. Ano po? Number 1, dito sa kwento natin, ito po, yung pagbabalik ni Samson. Okay, bago tayo bumasa doon sa talata natin sa chapter 15, ano nga ba ang nangyari? O, mag-recap tayo, no? Di ba si Samson kinasal, nakapangasawa na-involve sa bawal na pag-ibig. Sa Philistine woman siya na magpapakasal pala, no? So nung nagkakaroon na ng wedding festival, si Samson naghamon ng pustahan. Ang problema, si Samson natalo sa pustahan. So yung pinambayad niya sa pustahan, kinuha pa niya doon sa 13 Philistines na tinapos niya. Ano po? Pagtapos niyan, si Samson doon sa wedding nila, nagmukmok, nagtantrums, nagwala, at umuwi sa kanilang bahay. Eto na, bumalik si Samson para bisitahin yung kanyang, actually, nasirang asawa. Nasirang asawa, in a sense na hindi naman napatay yung babae, kundi yung babae na ipamigay doon sa isa doon sa 30 katao na bodyguard niya, na ipamigay doon. So pagbalik ni Samson, basahin natin yung kwento, no, from verses 1 hanggang 2. Tingnan po ninyo ito, no? Later on, at the time of wheat harvest, tinatandaan nyo, no? Pagka sinabing wheat harvest nung araw ng anihan. So ang mga tao nung araw, masasaya. Kasi iniisip nila, kita na eh. Di ba ang mga farmer ngayon, ang ganitong panahon, masasaya ang mga tao ngayon, mga farmer sa probinsya. Kasi yung kanilang mga tanim na palay, kulay ginto na. So masaya na sila, gagapas na ako, mag-aani na ako. So itong mga tao nung panahon na ito, nung pagbalik ni Samson dun sa Timna, ang ginawa ni Samson, Samson took a young goat. Kumuha siya ng batang kambing. Actually, itong batang kambing, siguro pang re-regalo niya dun sa kanyang asawa na naipamigay, nasirang asawa. No? Dala-dala niyang kambing, good vibe si Samson eh. Siguro happy siya, siguro habang naglalakad papuntang team, nakakanta-kanta pa yan. Oh. Siguro kumakanta pa yan ng kung di rin tayo sa hulihan, aawatin ba ang sariling umibig pang muli? Ayan, kakanta-kanta siya, dala-dala niya yung kambing niya, ayan. Ireregalo niya siguro, no? At ang nangyari, and went to visit his wife. Ayan, ano po, yung pagbisita ni Samson, yung pag-visit niya, actually hindi naging visit naging visitation para sa kanya Nasira yung mood niya, no? At ang sabi po rito, he said, sinabi niya doon sa biyanan niya, I'm going to my wife's room. Ayan. Ano sabi ng biyanan niya? But her father would not let him go. Oy, bawal ka nang pumasok dito sa bahay namin, Samson. Siguro yung biyanan niya, ayaw na rin kay Samson. Kasi, biruin mo, ang laki-laking tao, ang lakas-lakas na tao, nagwawala. So, ano nangyari? Basahin natin yung verse 2, no? I was so sure, sabi niya ganyan, you thoroughly hated her. Ang sabi nung nanay nung asawa niya, tatay nung asawa niya, sigurado ko, Samson, nagtatampo ka na sa misis mo, galit na galit ka eh. Kaya ang ginawa ko, ibinigay ko na lang yung aking anak doon sa isa sa iyong mga abay, isa doon sa 30 people na kanyang bantay. Ito ang sabi, no, isn't her younger sister more attractive? Hindi, huwag ka mag-alala, Samson, huwag ka magagalit, ha.
may mas bata pa naman siyang kapatid. Yun na lang ang kunin mo instead. So yun yung nangyari. Kung kayo si Samson, church, anong feeling ninyo? Biruin mo yung asawa mo pinamigay. Tapos inaalok ka ng mas bata. Siguro si Samson, hindi niya nakakagatin itong proposal nung biyanan niya kasi nagtanda na siya sa mga Philistines eh. Na mga Philistines, mapanlin lang, deceiving people ito, mandaraya. Kasi nga nadaya siya doon sa pustahan eh. Tama po ba? No? Kaya siguro hindi niya kinagat itong proposal na ito. Ano po? So ito na. Pagbalik ni Samson, siguro galit na siya during this time. Ano? Doon tayo sa outline. Ano po yung pangalawang letter R? So yung unang R, return. Ito yung pangalawang R. Nagkaroon si Samson ng rage against the Philistines. Ano? When we say rage, actually it's more on emotion to eh, hindi to action eh. Pag sinabing rage, yung sobrang galit to the point na nanginginig ka na, nagkakaroon na ng physical manifestation yung galit mo. Yung nanginginig ka sa galit, nagwawala ka sa galit, dumidilat na yung mata mo sa galit, umuusok yung ilong at tenga mo sa galit. Ganyan po ang ibig sabihin ng rage. Kaya nga ho, yung rage na yan, palaging sa social media, palaging nakakakabit yung rage na yan sa isa pang R, road rage. O, nakita nyo yan mga kapatid. Ano? Yan, ito si Samson, na-develop na sa kanya yung rage against the Philistines. O, may tanong po ako from this standpoint. Reasonable ba yung galit ni Samson? Of course, may point naman yung galit niya. Kasi, biruin mo, no, pinamigay na yung asawa mo, dinaya ka sa pustahan, tapos naging kahihiyan ka pa sa sariling kasal mo, may karapatan si Samson na magalit. O, basahin natin yung verse 3. Ano yung sabi dito ni Samson? Samson said to them, ayan, "This time, I have a right to get even with the Philistines." Nakita nyo to, church? Ngayong panahon na ito, may karapatan na akong magalit sa mga Philistines. Kasi po, yung biyanan niya, yung asawa niya, maging yung 30 abay niya na trumaydor sa kanya at tumahol sa kanya sa pustahan, nanloko sa kanya, lahat po yan, mga Philistines yan. Ano sabi niya? I will really harm them. Ayan. Church, di ba kuminsan pagka tayo'y galit, kuminsan ang tingin natin sa galit natin, rights natin ito. Karapatan kong magalit. Kaya lang ang problema kay Samson, hindi lang siya galit. Meron na siyang plano to harm yung mga Philistines. So nakita nyo to? Nagsimula sa anger, naging revenge na. Naging anger, rage, revenge na. Magplaplano na si Samson ng ng hindi magandang mga bagay. O, balik tayo dun sa natin, dun sa kabila, sa outline natin. Okay, sabi ko nga ho rito, yung pangatlo, a man who considers revenge keeps his wounds fresh. Yan ang problema ni Samson. Hindi siya makapag-move on kasi napako siya dun sa nakaraan eh. Nakafocus siya dun sa offense. Nakafocus siya doon sa natalo siya sa pustahan, doon sa napahiya siya doon sa sariling kasal niya, nakafocus siya doon sa ipinamigay yung asawa niya. Siguro para kay Samson, biro mo ang laki-laki ng katawan mo, yung asawa mo pinamigay, para nakakalalaki kayo ah. Siguro isip ni Samson, hindi ba kayo nalalakihan at nalalakasan sa akin? Niluloko niyo ko harap-harapan ah. Kaya this time, I have a right to be mad at you and to retaliate. Siguro yun ang inisip ni Samson eh. O tandaan nyo, ang lalaki o ang tao na palaging nag-iisip ng pagganti, alam mo, ang sugat niyan kahit 3 taon na, hanggang ngayon sariwa pa rin. Sino rito yung may sugat na, tapos naglalagib na, pagaling ng ginagawa mo, tinutuklap mo pa yung langib. Kasi, bakit mo tinutuklap? Sinasariwa mo ulit yung sakit mo para magalit ka? Para maalala mo kung bakit ka nasugat. Kung minsan ganyan tayo eh. Yung nakaraan natin, alam mo yung ginagawa natin sa nakaraan natin, yung bang nire-rewind mo, tapos yung pagkaka-rewind mo, slow mo pa. Tapos kung minsan pag may nakita ka pang senaryo na hindi maganda, pinopost mo pa, yan, dyan ako sinaktan. Yan yung sinabi niya sa akin. Yan, dyan ako iniwan. Ayan, dyan ako sinampal. Ayan, yan yung nag-traitor sa akin. Yan yung ginagawa natin eh.
Kaya tayo tuloy nakakaisip ng pagganti kasi nga palagi nating sinasariwa yung offense, yung sugat na nasa atin. So si Samson, ganun ang ginawa niya. Nakapokus siya doon sa natalo sa pustahan, pinamigay yung asawa niya, napahiya siya doon sa kasal niya. No? So sabi niya, ngayon gaganti na ako ngayon. So yun yung pangalawa. Una, bumalik siya. Pangalawa, nagkaroon na siya ng rage. Ito na, nagkaroon na siya ng revenge. Ano yung method of revenge ni Samson? O, ano yung method of revenge ni Samson? Basahin natin yung verses 4 and 5 ng Judges 15. So he went out and caught 300 foxes. Alam niyo yung foxes? Hindi ito yung candy, yung fox sa Tagalog, soro eh. Pero parang ano siya, yung parang maliit na aso na mabangis, parang raccoon na ano. Actually, ang mga fox, mabibilis yan eh. Mga wild to eh. Mga maiilap. So, biruin yung effort ni Samson, humuli siya ng 300 ganun. So, pagka ikaw, tao na nakahuli ng 300 na mababangis at mabibilis at maliliksing hayop, anong pwede nating sabihin about Samson? Mabilis kumilos si Samson. Nakahuli siya 300 eh. Ano? Parang nakahuli ng 300 na langaw, buhay. Ganyan. Mabilis si Samson. At ano ginawa ni Samson? Yung mga fox, tinali niya by pair. Tinali niya sa buntot. Ayan, and tied them tail to tail in pairs. Ayan. He fastened a torch. Naglagay siya ng sulo sa bawat buntot nung fox na nahuli niya. So yung 300 naging 150. Ano ginawa ni Samson? Sa verse 5, anong ginawa niya? He lit the torches, sinindihan yung mga sulo doon sa puwetan, doon sa buntot ng mga fox, at pinakawalan doon sa maisan ng mga Philistines. Ano nasunog? He burned up the shacks and standing corn together with the vineyards and olive groves. Grabe yung ginawa ni Samson. Yung mga pananim, tatandaan natin during this time, harvest. Pag ang mga pananim na i-harvest na, tuyo na yan. So therefore, madali na lang masunog yan. Ano ginawa ni Samson? Pinakawalan yung 150 na pares ng mga fox, sinindihan yung bawat buntot. So siyempre, nagtatatakbo dun sa mga taniman, nasunog ngayon yung ekta-ektaryang taniman ng mga Philistines. This time, church, wala pa namang sinasaktan si Samson na tao eh. Pero nakagawa na siya ng isang crime. Arson. Nanunog na siya, kapatid. Balik tayo doon sa outline. Ano masasabi ko rito? Tandaan po ninyo, church. Revenge takes a lot of time, work, and emotional energy. Bakit ko nasabi yan? Biruin mo, inabala mo yung sarili mong humuli ng 300 fox para lang makaganti. Actually, ang tawag dito sa psychology, sa ginawa ni Samson, may tawag dito defense mechanism. Hindi ko na maalala, parang ang pagkakalala ko, sublimation yata ito Yung bang pagkagalit ka, yung galit mo, trina-transfer mo sa ibang action. Ayan. Kunyari, nagalit ka sa trabaho, nasermonan ka ng boss mo, pag uwi mo, pinagsisipa mo yung pintuan ninyo. Yan, natatransfer mo yung galit mo dun sa ibang bagay. Si Samson ganun Galit siya sa Philistines, pero na-transfer niya yung galit niya sa panununog nung kanilang mga pananim. Revenge takes a lot of time, work, and emotional energy. May tanong ako sa inyo, nakaka-relate ba tayo sa situation ni Samson kapag siya'y galit? Hindi ba tayo pagkagalit din, nag-isip din tayo ng hindi maganda doon sa taong kinagagalitan natin? Galit ako sa kapitbahay ko, alam ko na paano siya mapeperwisyo. O-order ako ng maraming pagkain sa Grab, sa akin lang ko i-address. Ayan. Siyempre yung kapitbahay mo, ang dami kong order! Sino order nito? Ikaw naman doon sa kabila, bayaran mo yan. Sige, maimpatyo ka. Ayan. Ano pag gagawin yung pagkagalit ka, mamimerwisyo ka, kukunin mo yung alaga mo, doon mo padudumihin. Dito, tayo ka dyan dyan sa may pintuan para paglabas ni Kumari, maapakan niya yan. Ganyan, natatawa tayo, pero di ba't para tayo si Samson? Whenever we get angry, nagpaplano tayo ng revenge at ang number one revenge natin, makaperwisyo. Si Samson ganun hindi mo na siya nananakit, makaperwisyo lang siya. Di ba? Alam ko na, yung motor ni kumpare na nakagalit ko, kakalsuhan ko ng pako para pag andar butas. Ayan.
Di ba ganyan? Natatawa tayo, pero tingnan nyo to, no? Pagka ang tao galit, nagiging creative. Wow! Oh, totoo, di ba? Si Samson, grabe, may talent pala. May talent mamerwisyo, may talent maging, alam niyo ba yun, maging creative. Ano? Naalala ko, nung kabataan namin, merong isang malaking bahay dun sa, dun sa lugar namin eh. Pagka tumatambay kami roon, pinagagalitan kami lagi. Doon sa gate nila, may butas. Sisilipin nila pagka may tao. Yung ginawa ng isang barkada ko, kumuha ng dumi ng aso, pinahid doon sa butas na yun, kinatok yung gate, pag. Paglabas, ang baho, galit na galit yung yung taga doon sa amin, kapatid. Oh, galit na galit. Minsan ganyan to tayo eh. Mga kabataan ganyan, makukulit, pagkagaganti sila, grabe nagiging creative church. Ayan So revenge takes a lot of time, work, and emotional energy. Siguro nung nakita ni Samson yung 150 pairs na fox na nagkakalat na ng apoy, siguro tatawa, yan, sige, tuwan-tuwa na siya, sige, yan. Ganyan na ang ni Samson eh. Ganyan na Actually, church, na nakakalungkot kung minsan, yung galit natin, gina-justify pa natin eh. Minsan hindi. Holy anger ito. Holy anger itong nararanasan ko. Ano ka? Si Bamboo? Hallelujah. Ano yung kanta nun? Sinong sawa, sinong galit, sumigaw, ngayong gabi, hallelujah. Di ba mga kapatid? May hallelujah pa yung galit eh. Di ba? So ito na nangyari. Pagtapos nung ginawa, sa tingin niyo po, nung nasunog ni Samson, yung pananim, yung harvest ng mga Philistines, ano kayang gagawin nila? Basahin natin yung kasunod. Ito na. Meron pa pala sinasabi yung galit about meron pa pala sinasabi si Micah 2:1 about galit. Basahin po natin Sabi ho rito, Woe to those who plan iniquity, to those who plot evil on their beds. Ayan, biruin mo, natutulog ka na lang, nag-iisip ka pa ng ng kasamaan sa pagganti mo. At morning's light, they carry it out because it is in their power to do so. Kung sabi ni Micah, wag naman sana ninyong gawin yan. Yung ginawa ni Samson. So yan na, nakaplano na siya. Ngayon, ano ang gagawin ng mga Philistines na pinerwisyo ni Samson? Ano po? Pagdating po dun sa ika-4 na outline natin, yung number 4, the Philistines' retaliation. Basahin po natin yung verse 6. Ito po ang nangyari. When the Philistines asked, sino yung nanunog nung pananim natin? Si Samson, sabi ng mga witness. Sino si Samson? Sabi, the Timnite's son-in-law. Because his wife was given to his friend. So ang sabi ng mga Philistines, so the Philistines went up and burned her and her father to death. Grabe itong mga Philistines. Ano nangyari? Pinirwisyo sila ni Samson. Anong ginawa? Gumante yung mga Philistines. Pinuntahan yung biyanan ni Samson, maging yung asawa niya at yung family, sinunog din ng buhay. Nakita niyo yan? Pakibalik to sa sa outline natin, Mitch. Ano ang masasabi natin about this time, mga kapatid, na nung gumanti na yung mga Philistines? Tandaan mo natin, church, anger and revenge makes the situation out of control. Kailangan habang galit ka, putulin mo na yung galit mo nang wag nang mauwi sa revenge. Alam niyo, pag nanonood ako ng YouTube o kaya ng mga video sa Facebook, minsan may nakita ko mga kabataan nagrarambulan, nagpapatayan eh. Minsan sa basketball court pa eh. Maya-maya, naglalaro sila, maya-maya nagsuntukan na ng bigla eh. No? Biruin mo, nagsimula sa magandang sports, nauwi sa sikuhan, nauwi sa gulo, hanggang kung minsan nauwi sa patayan, sa sakitan na ho eh. Tapos kung minsan, kung babalikan mo yung puno, ano ba yung pinagkaguluhan ninyo? Pustahan. Ang malupit ang pustahan ay tubig. Tama mo mga kapatid? Nakakalungkot, Biro mo nagsuntukan ang puno ay tubig. Sa totoo lang, church, minsan sa church nangyayari rin yan eh. Yung mga elder nagtatalo-talo, bakit? Ang punot dulo, anong pagtatalunan? Ano bang pagkain sa anniversary? Manok, baboy. Minsan yun lang ang pinagtatalunan eh. Kung minsan, ano bang kulay ng kurtina ng church? Pula, itim. Minsan yun lang eh.
Kaya ako minsan, church, yung anger natin, pagka nauwi ng revenge yan, at nagiging out of control na yung situation, minsan marirealize natin, oo nga, kanina ang saya-saya namin, kanina ang sweet-sweet namin ni kumare at kumpare. Bakit ngayon, we are bashing each other on social media? Bakit ngayon, ba't parang ngayon, hindi na kami nagpapansinan, naggagantihan na kami? Minsan ngayon, pinapakulam ko na siya, tapos siya, pinapabarang naman niya ako. Bakit ito na nangyayari sa amin? Nasaan na yung friendship? Di ba? Minsan. So, ang anger at ang revenge, it always makes the situation, listen to this, out of control. So, nakita niyo, church? Anger gone wrong. So, ano na nangyari kay Samson? Tingnan niyo to, Sa part naman ni Samson, nanunog siya, yung part ng Philistine, sinunog yung kanyang in-laws. Ngayon, ano sa tingin yung gagawin ni Samson? May karugtong pa ba dyan? Ayan, ito na yung sunod. From verses 7 to 8, ito na. Si Samson nagkaroon na nag-launch na ng violent rampage. Nakita nyo to? Biruin nyo, 5 yung natin. Nag-umpisa sa return, nag-umpisa sa, nasundan ng revenge, ng rage, tapos revenge, retaliation, tapos yung pang-5, yung last, si Samson nag-conduct na ng rampage, violent rampage. Church, when we say rampage, ito na. Nananakit ka na ng tao, gumagalaw ka ng mabilis at malakas, para kang si Incredible Hulk na nakakapaminsala ka na. Para ka ng si Yolanda na uncontrollable na mapaminsala, na ganyan yung ginawa ni Samson. Basahin natin yung verses 7 to 8. Ito na nangyari. Samson said to them, ito na naman, nagbanta na naman to si Samson. Since you acted like this, I won't stop until I get my revenge on you. Grabe si Samson, church. Listen to this. Ang kalaban ni Samson, isang bansa. Si Samson, siya lang mag-isa. So makita natin yung lakas, yung bilis, yung tapang dito ni Samson. Ito talaga yung totoong matapang, kapatid. Yung susugod mag-isa. Kasi may mga tao pag nagwala, matapang pag may umaawat Tama po ba? Susugod ako! Umatin mo ako! Umatin mo ako! Susugod ako! Pag binitawan mo, hindi na susugod yan. Si Samson, hindi. Kahit siya lang mag-isa, susugod ito. Basahin natin yung verse 8. Sabi po rito sa verse 8, he attacked them viciously. Grabe yung description dito ng author. Pag sinabing viciously, grabe ang sama, brutal yung ginawa ni Samson na pag-atake. At ang sabi, grabe na naman yung term, and slaughtered many of them. Grabe, pinaslang niya. Parang kinatay, yung term na slaughter, yun Then he went down and stayed in a cave in the rock of Etam. Ayan. So after niyang matalo yung mga Philistines, actually marami siyang natapos dito, nakalaban Siguro nagpunta siya doon sa cave. Sa tingin niyo, ano ginagawa ni Samson dito after nung kanyang rampage? Malamang nagmumuni-muni. Naku. Dalaw lang yung visitation lang yung purpose ko. Bakit ito na nangyari? Naging mala Israel-Hamas war na. Di ba't kumisan ganyan din tayo, church? Pagka na-involve tayo, nasasangkot tayo sa gulo. Nagkwekwentuhan lang kami ni kumare, tsaka ni kumpare, bakit suntukan ng ending? Alam niyo kung ano pinagkwekwentuhan nila? Kung sino ang mas pogi sa 2 barangay captain na tumatakbo. Yun ang pinagkwekwentuhan namin, bakit ganito na nangyari? Nagkabarangay na kami ngayon. Pansinin niyo kung na-involve kayo sa mga gulong ganyan, o kung nakapag-rampage na kayo. Hindi ba't papansinin mo, bakit ako nakapagbasag ng pinggan? Bakit ako nagwala? Ayan. Yung tiyuhin ko nung araw, ganun nung nakainom siya, nagwala Tapos nung kinaumagahan, sabi ko, ganyan yung ginawa mo Ano mo sabi niya sa akin? Hindi ko na alam yun, nablangko ako Totoo yan. Minsan sa sobrang galit natin, nabablack-out tayo. Si Samson, siguro nakamukmuk siya dun sa cave of Etam, iniisip niya, dadalaw lang naman ako May dala pa nga akong kambing Biruin mo,
Magpapapaitan pa naman kami sana eh. Bakit gito nauwi? Nauwi sa malagim at karumal-dumal na violence ang nangyari at ang ending ng kwento ko. Church, di ba't ganyan din na tayo kapag nasasadlak sa ganun? Kaya kailangan, pagka ikaw ay naka-experience agad nakaramdam agad ng anger sa iyong emotion, kailangan ibalik mo agad ang isip mo sa tama. Tama po ba? Ang problema kay Samson, balik tayo sa palagi nating sinasabi, pag mali ang puso, may tama ang ulo. Tama po ba? Mali ang puso ni Samson eh. Puro bitterness, hatred, anger, puro emotions, puro strong emotions. To the point na yung strong emotions niya kumalat sa ulo niya at yung ulo niya inutos na yung kanyang mga kamay to inflict suffering to the other people. Ganyan po tayo. Di ba't ang galit nagsisimula sa emotion? Tapos, pagka hindi mo agad inawat yan, umaakit sa ulo, nagiging revenge. Tapos pagka nagplano ka na, ginagamit mo na yung mga kamay, paa mo, mag-devise ng plan to conduct your revenge and inflict pain sa paghihigantihan mo. Tapos nung nakapaghiganti na si Samson, nagmuni-muni siya dun sa kibo. Ano na nangyari? Actually, church, dito na matatapos yung ating mensahe. Pero next week, may karugtong pa ho yan. May mas malaking gulo pang masasangkutan yung part 2 na itong series ho natin. Ano ho yung pwede nating matutunan dito sa kwento ni Samson about anger? Pakiano nga sunod, Listen to this. Ito, number 1. Ito yung nakita ko Ang purpose ni Samson, kaya siya ni-raise up ni God para maging judge ng Israel, is para talunin yung mga Philistines na nag-o-oppress sa mga Israelites. Yan ang purpose talaga ni Samson eh. May tanong ako sa inyo, nagampanan ba ni Samson yung kanyang purpose? Opo, nagampanan niya. Natalo niya yung mga Philistines. Natalo niya. Kaya lang ang problema, bagamat natalo niya, wrong reason. Listen to this. Sometimes, lesson number 1, we are doing what God called us to do, but we are doing it for the wrong and selfish reason. Oo, natalo ni Samson yung kalaban ng mga Israelites. Pero tinalo niya kasi personal. Galit siya ron eh. Minsan tayo, church, naglilingkod din tayo kay Lord. But the problem is, we don't have the right motivation and reason to serve God. Di ba't kung minsan naglilingkod tayo kay Lord kasi gusto kong i-showcase yung talent ko eh. Hindi para kay Lord eh. Minsan ganun eh, Minsan may mga kabataan masipag sa church. Kasi bakit? Hindi, kailangan mapansin ako ng crush ko dun eh. Ayan. Minsan, hindi, kailangan ko sumali sa worship team, sa music team, para makita nung crush ko na marunong din akong kumanta. Ayan. Kapatid, di ba't nangyayari yan? We are doing what God called us to do. Ang problema, we are doing it for the wrong and selfish reason. Alam niyo, church, ngayon po yung panahon na ibalik natin yung tamang motivation and tamang reason why we are serving our Lord. Siguro isa sa dahilan kung bakit si Samson ay nagpunta doon sa Cave of Etam. Siguro, oo nga Lord, nagkakaroon siya ng reflection, ng realization, ng parang devotion kay Lord na, oo nga Lord, natalo ko nga sila, pero out of selfish reason ko, Lord, kasi galit ako kasi pinatay nila yung in-laws ko eh. Siguro yun ang motivation ni Samson eh. Pero bagamat ganun nga, nangyari na't nangyari. Tama po ba? Si Paul sa Philippians 3, may nasabi rin siya eh. Meron siyang sinabi doon sa mga ngaral, sa mga preachers, na naglilingkod kay Lord, pero out of selfish motivations and reason din. Pero ano sabi ni Pablo rito eh? Wala akong magagawa eh. At least, they have furthered the kingdom of God. Sabi naman ni Pablo. Okay, pangalawang lesson po na makuha natin dito. Listen to this. Vengeance can easily escalate into an endless hatred and violence. Nakita po ninyo yan. Nasaktan ka, gumanti ka. Nung gumanti ka, gumanti rin sa'yo. Gumanti ka ulit, naggantihan na lang kayo. Ganyan ang mangyayari, church, kapag ang anger at ang revenge and vengeance hindi po naputol.
long cycle of hatred and violence ang mangyayari. O kaya nakita nyo si Samson tsaka yung mga Philistines, batuhan lang ng batuhan eh. Balikan lang ng balikan eh. Di ba't kuminsan ang mga tao, ganun pagka nag-aaway sila, isyuhan lang ng isyuhan eh. Batuhan lang ng batuhan ng putik eh. Gawa lang ng kwente na hanggang sa walang katapusan at ang mangyayari, pare-parehong masisira, lahat kayo pare-pareho, church. So kailangan, putulin na yan. Ano ho? Kaya nga tama yung sabi ni Paul eh. Pagka galit ka, huwag mong hayaang magkasala ka at huwag mong hayaang lubugan ka ng araw kapag kagalit ka. Kasi nga, pagka ang galit mo, pinahaba mo pa, sabi ko nga kanina, nagiging creative tayo sa plano ng paghihiganti. Tama po ba? Ano? So, vengeance can easily escalate into an endless hatred and violence. Ayan. Kaya tingnan niyo po yung gulo sa Israel. Naku po, 1,000 taon na ho talaga ang pinagmulan niyan. Nung araw pa ho yan. Hanggang sa umuulit na lang at ginagawa ng next generation na salin na lahi po nila. No? Pangatlo ho, ayan, no? Third lesson. No? Tanda po ninyo, sabi ni Douglas Horton, while seeking revenge, dig 2 graves. Ayan, isa para sa'yo. Nakita niyo ho yan? Ano ibig sabihin nito? Pag ikaw nagpaplanong gumante, maghukay ka ng 2 libingan. Yung isa, para doon sa kinagagalitan mo, yung isa para sa'yo. Kasi pare-pareho lang kayong matatalo ho niyan. Alam niyo ako minsan din, ganun din nangyari sa akin eh. Nung nagbabike ako doon sa Malinta, dami ko pang bike yung BMX. May nagulat ako mamaya-maya, mayroong sa likuran ko may motor na nagwa-wild. Gumaganon eh. Nasalpok ako eh. Di tumilapon yung bike ko. Pero ako nakatayo pa rin. Pagtingin ko, yung nakabangga sa akin, lasing. Di ginawa ko, hinawakan ko na yung bike ko. Ipapalo ko sana eh. Biro nyo, church, may bumulong sa akin. Huwag mong gagawin yan, pastor ka. Oo nga, Lord. Sabi ko, salamat, Panginoon. Kung minsan pagkagalit tayo, kung ano na lang biglang pumapasok sa isip natin eh, di ba? Minsan, ang revenge, church, parang reflex na lang eh. Parang boksingero na lang eh. Pag tinamahan ka rito, yung kamay mo biglang gumaganon eh. Sinampal ka, gumanon agad eh. Minsan hindi pa nga tumatama, gumanon ka na agad eh. Minsan totoo lang po, ang revenge ko minsan parang reflex na ho natin eh. Bakit? Kasi nakasanayan na ho natin. Alam nyo, kailangan po ang revenge, i-unlearn natin yan. I-unlearn natin. No? So yan, while seeking revenge, dig 2 graves. One for yourself. Ano? And then yung pangatlo, pang-apat po, na pwede nating matutunan dito. Sabi ni Max Lucado, revenge is the raging fire that consumes the arsonist. Sa totoo lang, church, yung galit ni Samson, yung apoy ng galit niya, di ba't nag-manifest naman, nasunog yung harvest field? Actually, hindi lang yung harvest field na nasunog, maging yung katauhan ni Samson na consume nung kanyang anger. Tandaan po natin, saan nagsimula ang lahat? Si Samson na-obsess sa Philistine woman. Tama po ba? Sunod na-possess sa kanyang galit. Kata nyo, pagtapos niyan, ito na-obsess, na-possess sa galit, ito na-oppress na siya ng mga Philistines. Kasi pinagkatulong-tulungan na siya eh. Kailangan na siyang tapusin eh. No? So nakita nyo nangyari kay Samson ngayon? Patindi ng patindi yung kanyang issue sa buhay niya eh. Minsan naalala ko nung binabasa ko itong kwento ni Samson. Alam nyo, naalala ko yung napanood kong pelikula. Alam niyo kung sino? Si John Wick. Tama po ba? Tignan niyo yung kwento ni John Wick. Umabot ng part 4. Ang pinagmulan ng gulo niya, aso lang. Nakita nyo to, church? Totoo, di ba? Sa nakakaalam, nakakapanood ng kwento, aso lang ang pinagmulan ng gulo ni John Wick. Biro mo hanggang sa yung buong Continental, naging kaaway na niya, church. Nakita nyo to, church? Ang tao kapag kagalit, yung kababawan lumalalim eh. Tama po ba? At yung kalaliman natin, doon tayo nagiging mababaw. So wag nating gayahin yung ganung mga circumstances o pagkakataon sa buhay po natin. Okay, last thing now. Ito na bago tayo magtapos. Sunod, next. Sabi ko po rito, revenge has nothing to do with the Lord. Yan. It is all about us. Sa tingin niyo ba gusto ba ng Panginoon na
mag-revenge si Samson? Of course not. Of course not. Akala natin may rights tayo sa pagganti. Akala natin may lisensya tayo kay Lord para gumanti. Akala natin may basbas ni Lord yung paghihiganti natin. Pero ang katotohanan, ayaw na ayaw ni Lord ang gumanti tayo. O, tandaan po natin, church, baka mamaya ma-misinterpret natin yung kwento, Baka mamaya ang pagkakaintindi natin, pwede palang gumanti, basta sa kaaway din ng Diyos. Hindi ho yan ang tinuturo ng kwento natin ngayon. Ang tinuturo ng kwento natin ngayon, pag nagalit ka, huwag mo nang i-escalate yung galit mo sa anger. Kasi lahat ng bagay nagiging komplikado. Palala ng palala ng palala. Kailangan ikat mo na agad yan. Kailangan humingi ka agad ng kalinisan, ng kapatawaran sa Diyos. Okay, tayo po'y tumayo ngayon. Meron pa bang pang-apat, Mitch? Okay, basahin natin yung Ephesians 4:31. Sabi ni Apostol Pablo, ito sabi niya, get rid of all bitterness, rage, anger. Actually, yung tatlo, emotion lang Yung brawling, ito na. May pisikalan na to. Brawling, ito naman yung slander, chismis na, intriga na, paninira na. Along with every form of malice. Ayan, Church, itong mga bagay na binanggit ni Pablo rito, yung bitterness, rage, anger, brawling, slander, malice, lahat po yan lason sa buhay natin. Lason sa puso mo yan. Ayan, Actually, kapag ka nagkaroon ka ng ganyan sa puso mo, ang maaapektuhan, unang-una ikaw. Pangalawa, yung kapwa mo. Pangatlo, yung patotoo mo kay Lord. Masisira. Pero maganda po kay Samson, church, sa kabila ng nangyari sa kanya, meron pa yata ako nilagay dun sa yung pang-apat, sa kabila ng pagkakamali niya, ito maganda kay Samson Although Samson was sinful and selfish, that he was so devoted to himself, he was graciously protected by God from the Philistines and was used to save Israel. Kahit na pangit yung nangyari kay Samson, kahit na pangit yung ending ng love story niya, kahit na pangit yung relationship niya sa mga in-laws niya, kahit na pangit ang nangyari sa puso niya, actually yung pangyayaring ito, ginamit pa rin ng Panginoon, inedit pa rin ni Lord yung buhay ni Samson para magawa niya yung purpose niya to save Israel from their oppressors, which is the Philistines. Pero church, wag naman sana nating gawin din yung ginawa ni Samson na wag nating isipin na, ay, okay lang pala magkamali, okay lang pala magkasala, okay lang pala gumante. Total, may taga-edit naman ako ng buhay ko. Si Lord, no, hindi ho ganyan yung tinuturo natin. Ang gusto ko lang i-point out dito, kahit na pangit yung nangyari sa buhay mo, puro mali, puro galit, puro sins ang nangyari, puro mistakes and selfish act, alam niyo po, pagka hinawakan ng Panginoon ang buhay mo, nagiging kapaki-pakinabang pa rin yan sa kanyang kingdom. Tama po ba, church? Yung bang yung pagkakamali mo, hindi mo naman itatama yan Pero kung minsan ma-appreciate mo yung pagkakamali mo, ay kaya pala inalaw ito ng Panginoon para turuan ako, para mag-mature pa ako, para makilala ko palalo siya sa aking buhay. So tayo po yung manalangin. Father, once again, O Lord, salamat sa buhay ni Samson, na bagamat ang dami niyang mali, maging sa pagkontrol ng kanyang anger and emotions, pero Lord, nandyan pa rin kayo sa kanya Hindi niyo pa rin siya iniwan, prinotektahan niyo pa rin siya, binigyan niyo pa rin siya ng lakas at kapangyarihan, nang sa gayon, Lord, ma-overcome niya yung gusot na pinuntahan niya, Panginoon. Salamat, Lord, dahil nakakarelate kami kay Samson. Lord, ang daming buhol sa buhay namin. Ang daming gusot sa buhay namin dahil sa naging galit kami, dahil sa nagkamali kami. Pero salamat, dahil nandyan pa rin, Lord, kayo, loyal and faithful, to bring us back dun sa tamang landas. Upang ialis kami, Lord, sa pagkakabuhol-buhol, sa pagkaka-entangle ng pagiging komplikado, Lord, ng aming mga buhay. Father, if ever may mga kapatid ako ngayon, Lord, na nalulubog
sa espiritu ng galit, I pray for deliverance. I-touch niyo po, Lord, yung puso nila, Panginoon. I-touch niyo po, Lord, yung puso namin na nawa, Lord, wag na ako kaming gumante, wag na ako kaming magalit. At nawa, Father, maging gentle kami sa mga taong nanakit po sa amin at mapakilala po namin si Jesus Christ bilang tagapagligtas. Salamat, Father. Ito po ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Ang lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi po ng Amen. God bless po, church.